Sa isang maliit na barong-barong, sa gilid ng riles, ang tanging maririnig tuwing madaling araw ay ang lagaslas ng tubig at ang tunog ng pagpalo ng pala-pala sa basang damit. Si Aling Belen, sa edad na 50, ay maagang bumabangon upang harapin ang sandamakmak na labada. Ang kanyang mga kamay ay kulubot na, hindi dahil sa katandaan, kundi dahil sa babad na babad ang mga ito sa sabon at tubig araw-araw. Sa loob ng bahay na yon, si Nena ay gising pa rin. Sa edad na 21, siya ay nasa huling yugto na ng kanyang pag-aaral sa kolehiyo para maging isang guro. Habang ang ibang kabataan ay natutulog pa, si Nena ay abala sa pagbabalot ng turon, pagluluto ng banana Q at kamote Q. Ito ang kanyang naging munting ambag sa kanilang gastusin. "Nay, ito na po ang kape niyo." Malambing na sabi ni Nena habang iniaabot ang mainit na tasa sa kanyang ina. "Salamat anak. Magpahinga ka na muna. Baka mapuyat ka ng husto eh. Mahirap na at malapit na ang graduation niyo. Baka magkasakit ka pa." Tugon ni Aling Belen na may pagmamalaki sa mga mata. Mula nang pumanaw ang ama ni Nena noong bata pa siya dahil sa isang malalang sakit, silang dalawa na lamang ng kanyang ina ang nagtulungan. Alam ni Nena ang bawat sakripisyo at patak ng pawis ng kanyang ina. Kaya naman sa bawat pagsusulit, tinitiyak niyang siya ang nangunguna. Para sa kanya, ang edukasyon ang tanging paraan upang maiahon niya ang kanyang ina sa hirap at masuklian ang lahat ng sakripisyo nito. Dumating ang araw na pinakahihintay ng lahat, ang anunsyo ng mga magtatapos na may karangalan. Kampante ang mga kaklase ni Nena. Para sa kanila, walang ibang karapat dapat maging summa cum laude, kundi si Nena. Ang kanyang mga grado ay halos perpekto at ang kanyang dedikasyon ay walang katulad. Subalit tila tumigil ang mundo ni Nena nang basahin ng din ang pangalan ng tatanggap ng pinakamataas na karangalan. "Ang ating summa cum laude para sa taong ito, Angeline Villafuerte." Tahimik ang buong bulwagan. Si Angeline, ang babaeng madalas ay wala sa klase at mas kilala sa pagiging anak ng makapangyarihang pamilya ng mga politiko sa kanilang bayan. Si Nena ay naiwang nakayuko. Blanko ang isip habang nararamdaman ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Hindi matanggap ni Nena ang nangyari. Lakas loob siyang lumapit sa kanyang propesor pagkatapos ng programa. "Sir, maaari ko po bang malaman kung paano naging ganun? Yung resulta. Alam ko pong mataas ang aking mga marka sa lahat ng subject eh." Sa halip na paliwanag, isang matalim na tingin ang ibinigay sa kanya. "Tanggapin mo na lang ang naging resulta, Nena. Huwag ka nang magpalaki ng gulo. Angeline deserved it based on our final assessment. Umalis ka na nga." Hindi sumuko si Nena. Pinuntahan niya ang din. Ngunit parehong malamig na pagtanggap ang nakuha niya. "Ang pamilya Villafuerte ay malaki ang naitulong sa paaralang ito. Marami silang donasyon na nagagamit ninyong mga estudyante. Huwag kang maging ingrata. Huwag ka namang maging maasarili, Nena." Doon na pagtanto ni Nena. Ang karangalan ay hindi pala palaging pinaghihirapan. Dahil kung minsan, iyon ay nabibili. Mabilis na kumalat ang usap-usapan. Alam ng lahat ang katotohanan. Maraming estudyante at maging ilang matatapat na guro ang nagbubulong-bulungan. Binayaran lang daw ni Madam Angela ang pagiging summa cum laude ng anak at suhol ang tawag sa donasyon na palagi nitong ibinibida
na ibinigay daw niya sa eskwelahan. Dahil sa mga chismis, nagngit-ngit sa galit si Angeline. Isang hapon, hinarang niya si Nena sa hallway. Akala mo ba matatalo mo ako dahil matalino ka lang? Tandaan mo, basura ka lang. Ang nanay mo lamandera lang eh. Hinding-hindi mo ko kaya. Hindi pa nakontento si Angeline. Sinampal niya si Nena at sinabunutan. Kahit nasasaktan, hindi lumaban si Nena. Yumuko lamang siya. Hinayaang pumatak ang kanyang mga luha sa sahig ng paaralan na akala niya ay humuhubog ng katarungan. Dinala ang dalawa sa opisina ng Dean. Ipinatawag din ang kanilang mga magulang. Dumating si Madam Angela, suot ang kanyang mamahaling alahas at tila ba pag-aari niya ang buong gusali. Naroon na rin si Aling Belen. Suot ang kanyang pinakamagandang damit na kahit luma ay maayos pa ring tignan. Ang kapal na mukha ng anak mo? Sigaw ni Madam Angela kay Aling Belen. Binabayaran namin ng paaralang ito. Ang mga donasyon ko ang nagpapatakbo rito. Wala kayong karapatang siraan ng anak ko. Sa gitna ng sigawan, muling sinaktan ni Madam Angela at ng anak nitong si Angeline si Nena. Sa harap mismo ni Aling Belen, nakatanggap ng pandurusta ang kanyang anak. Tinignan ni Aling Belen ang Dean at ang propesor, ngunit wala silang ginawa. Nakayuko lamang sila, halatang panig sa pera ng mga Villafuerte. Walang sinabi si Aling Belen. Hindi siya sumigaw. Sa halip, isa-isa niyang tinitigan ng malalim sa mga mata sina Madam Angela, Angeline, ang Dean, at ang propesor. Isang titig na puno ng pait, puot, at isang lihim na banta. Hinila niya si Nena palabas. Tara na anak, hindi tayo kabilang dito. Pag-uwi sa bahay, naging tulala si Nena. Ang dating masayahin at masipag na dalaga ay nawalan ng ganang kumain. Gabi-gabi siyang umiiyak. Tinatanong ang langit kung bakit naging ganoon kalupit ang mundo. Dito na nagpasya si Aling Belen. May isang bahagi ng kanyang pagkatao na matagal na niyang ibinaon sa limot nang mamatay ang kanyang asawa. Ang kaalaman sa sining ng pangungulam na ipinamana pa ng kanyang mga ninuno. Isang gabi, habang mahimbing ang tulog ni Nena, naglabas si Aling Belen ng isang itim na tela, mga karayom, at 4 na manika. Inusal niya ang mga bulong na matagal nang hindi naririnig ng hangin. Bawat turok ng karayom sa mga manika ay may kalakip na sumpa para sa mga taong nagnakaw ng pangarap ng kanyang anak. Makalipas ang ilang araw, nagsimula ang kababalaghan. Si Angeline, na noon ay naghahanda para sa kanyang bonggang graduation party, ay nagising na may malaking bukol sa kanyang mukha at katawan. Ang mga bukol na yon ay hindi gumagaling, kundi ay namamaga at naglalabas ng mabahong amoy. Si Madam Angela naman ay tinubuan din ng mga kakaibang bukol sa kanyang lalamunan at mga kamay. Dahilan upang hindi siya makapagsalita ng maayos. Ang Dean at ang propesor ay hindi rin nakaligtas. Dinapuan sila ng sakit na hindi maipaliwanag ng medisina. Ang kanilang balat ay tila natutuklap at nagkakaroon ng mga sugat na puno ng nana. Naging usap-usapan ng kanilang mga itsura. Ang mga taong dati ay yumuyukod sa kanila ay ngayon ay nandidiri at nanlalait na. Bulong-bulungan ng marami na karma na raw ang sinasapit ng mga yon dahil sa pagiging mapagmataas at pagkasugapa ng mga ito sa salapi. Sa kabila ng kalagayan, ang kapalaluan ng mga Villafuerte ay hindi natinag. Noong araw ng graduation,
Pilit na umakyat si Angeline sa entablado. Nakasakay siya sa isang wheelchair dahil hindi na yun makalakad. Balot na balot ang katawan ng makapal na makeup at tela upang itago ang mga bukol. Ngunit kitang-kita pa rin ang kanyang paghihirap. Tinanggap niya ang medalya bilang summa cum laude sa gitna ng katahimikang puno ng panunukso at awa mula sa mga manonood. Habang nagdurusa ang mga nang-api sa kanila, isang magandang balita naman ang dumating kay Nena. Isang kilalang kumpanya mula sa Makati ang nakaalam ng tungkol sa kanyang tunay na galing at talino sa kabila ng naging kontrobersya. Inalok siya ng trabaho. Hindi bilang guro sa probinsya, kundi bilang isang corporate trainer at konsultant na may napakataas na sahod. Nay, tignan niyo po ito. Inalok nila ako na makapagtrabaho sa Maynila. Masayang sigaw ni Nena. Napangiti si Aling Belen. Ang kanyang mga mata ay bumalik sa dati nitong liwanag. Bagaman may dala pa ring misteryo. Lumipat ang mag-ina sa Maynila. Doon, nagsimulang umunlad ang kanilang buhay. Nakabili si Nena ng sariling bahay at hindi na kailangang maglaba pa ni Aling Belen para sa ibang tao. Ang talino ni Nena ay naging susi upang makilala siya sa industriya. At ang bawat tagumpay niya, lagi niyang kasama ang kanyang ina. Naiwan sa probinsya ang mga Villafuerte, ang dean at ang propesor. Mga taong may titulong nakuha dahil sa pandaraya. Ngunit may mga katawan at kaluluwa na unti-unting kinakain ng sarili nilang kasamaan. Natutunan ni Nena na ang tunay na karangalan ay hindi nakasabit sa leeg o nakasulat sa papel, kundi nasa husay ng gawa at linis ng konsensya. At si Aling Belen, tuwing gabi, bago matulog, tinitignan niya ang kanyang mga kamay. Wala na ang mga paltos ng paglalabada. Ngunit alam niya na sa isang bulong lang, kaya niyang protektahan ang kanyang anak sa kahit anong unos. Dahil ang pagmamahal ng isang ina ay mas makapangyarihan kaysa sa anumang ginto o kapangyarihan ng tao.